Magandang araw sa lahat ng mga nakikinig dito. Itago na lang po ninyo ako sa pangalang Ronnie. Taga Camarines Norte po ako. At nais ko lang ding ibahagi sa inyo itong kuwento tungkol sa aswang. Nangyari po ito sa amin ng pinsan ko, na tawagin naman po nating Ralph, noong 2002. Malapit po talaga yung loob naming magpinsan. Dahil bukod sa magkalapit lang din yung bahay namin ay magkasing edad lang din po kaming dalawa. Madalas nga ay magkasama kami sa galaan at may tuturing ko ring parang matalik kong kaibigan itong pinsan ko. Isang pagkakataon noon, dahil hindi nga ako nakasama sa kanya, gayong maipapagawa nga yung nanay ko. Hinintay ko na lamang siyang makauwi sa kanilang bahay. Meron po kasing inutos noon yung nanay ko na ginawa ko naman. Habang naglalakad ako noon sa daan, natanaw ko sa hindi kalayuan yung pinsan ko. May kasama rin po itong isang lalaki na sawari ko ay kaklase nito. Mabilis po akong naglakad upang salubungin siya, gayong kinawayan din po ako nito. Nang makalapit nga ako sa kanila, ipinakilala niya ako sa lalaking kanyang kasama. Si Ronnie pala, insan ko. At ito naman si David, kaklase ko. Pagpapakilala pa nga ng pinsan ko sa aming dalawa ng kanyang kaklase. Tumango lang ako noon kay David at saka napangiti. At ganoon rin naman po ito. Pwede bang isama ko si Ronnie papunta sa bahay ninyo? Tanong pa nga ni pinsan noon sa kanyang kaibigan. Sigurado kasi akong papayagan kaagad kami kapag magkasama kaming dalawa eh. Dagdag pa nga po nito. Bagyang napangisi itong si David dahil sa naging tanong ng pinsan ko. At hindi na rin po ito tumanggi pa. Oo naman, mas marami nga, mas masaya eh. Wika pa po nito. At pagkatapos ay nagpaalam na rin po ito at nagsimulang maglakad palayo. Sinamahan nga ako ni pinsan noon sa aking pupuntahan. At habang naglalakad ay hindi ko naiwasang magtanong dito kung ano nga ba yung gagawin doon sa baryo nila David. Karawan kasi nito kaya't inimbita ako. Marami naman kaming pupunta roon eh, dahil may ilang kaklase pa nga kaming inimbitahan din niya. Tugon naman ng pinsan ko. Saan naman yung baryo nila? Malayo ba? Tanong ko pa nga ulit noon. Umiling yung pinsan ko at sinabi sa akin na 2 baryo lang mula sa amin yung pagitan ng baryo nila David. Hindi pa ako nakakapunta sa baryong yon, kaya't hindi ako pamilyar doon. Kaya sabi ko nga noon ay magpaalam muna kami sa aming mga magulang at nang hindi magalit yung mga ito. Tumango lang din siya sa akin bilang tugon. Pagka-uwi nga sa bahay namin noon, ay kinausap ko nga agad yung aking mga magulang tungkol doon sa plano naming pagpunta sa baryo kung saan nga nakatira si David. Nang sabihin ko rin sa aking mga magulang kung saang baryo nga kami pupunta, napataas nga yung kilay ng aking ina, maging yung tatay ko noon ay napatigil sa kanyang ginagawa. Huwag na kayong pumunta roon. Balita ko ay may mga aswang na naninirahan sa baryong yon. Umalis na nga raw yung ilan sa mga nakatira doon eh, dahil sa banta ng aswang. Wika pa ng tatay ko. Sabihin mo na lamang kay Ralph na huwag kang pumunta sa baryong yon. Kung gusto niya, ay siya na lamang. Total kaklase naman din niya yon. Baka mapano pa kayo ron eh. Wika naman ni nanay. Napailing na lang din ako noon at sinabi na yun nga yung sasabihin ko kay pinsan. Inausap ko nga ito noon. Inakala kong nakapagpaalam na rin siya. Pero ayon sa kanya ay hindi na lang daw siya magpapaalam pa. Pupunta na lang daw siya roon at uuwi rin kaagad. Sinaway ko naman siya sa kanyang plano. Pero buo ng araw yung kanyang pasya. Napabuntong hininga na lamang ako dahil hindi ko rin nagawang kumbinsin na wag nang tumuloy sa baryong yon. Nang araw nga ng kaarawan ni David, niyaya pa ako ni pinsan noon sa bahay namin. Saktong wala nga yung aking mga magulang noon, kaya't nagdalawang isip ako kung sasama pa ba ako sa aking pinsan o hindi. Pero dahil naging mapilit nga ito ay wala na akong nagawa kung hindi yung sumunod sa kanya. Dali-dali nga akong nagbihis noon at umalis na nga kami kaagad sa bahay. Kinuha ko rin yung balisong na bigay sa akin noon ni tatay at dinala ko na lamang po yun. Dahil naisip ko na baka mapanganib nga roon dahil baka meron talagang mga aswang. Kaya mas maigi na ngang meron akong dalang panlaban kung sakali.
Basta babalik agad tayo ah. Baka pagalitan ako ni nanay at tatay eh. Dahil umalis akong wala sila. Sabi ko nga noon. Oo naman, hindi tayo magtatagal. Tugon naman po ni Ralph noon. Habang naglalakad, ilang ulit kong tinanong yung pinsan ko kung sigurado ba siyang pupunta nga kami roon. Muli kong sinabi sa kanya na napag-usapan namin ni tatay yung tungkol sa baryong aming pupuntahan, pero hindi pa rin po ito nagpapigil. Ayaw ko na rin sanang tumuloy noon, pero hindi ko naman kayang pabayaan siyang mag-isa na magpunta roon at baka mapano pa nga siya sa baryong yon. Kinakabahan ako ng mga panahon yon pero pilit kong pinagsasawalang bahala. Nang makarating na nga kami sa baryo nila David, kaagad naming hinanap yung kanilang bahay. Hindi alam ni Pinsa noon kung saan nga yung bahay ng kanyang kaklase. Pero dahil binigyan naman daw siya ng direksyon nito, tinunto na lamang namin yung lokasyon ng bahay nila. Sa kabutihang palad naman, natunto naman po namin yung bahay nila at nang makarating nga kami doon, naabutan namin si David na inaasikaso yung kanyang mga kaklase. Nang makita nga nila kami, hinawayan po agad nila kami noon. At mabilis na nga lang po kaming naglakad papunta doon. Buti nakarating kayo dito. Upo na muna kayo. Wika pa nga ni David noon. Binati ko na lamang siya at naupo na rin ako kasama yung mga kaklase nila. Nang niyaya nga kami ni David na kumain ay hindi na kami nagdalawang isip pa na kumuha ng mga makakain. Takam na takam pa nga kami noon dahil masasarap nga yung handa nila. Masaya kaming lahat ng mga sandaling yon. Napawi lang yung mga tawa namin nang may dumating nga na 3 lalaki. Nakatingin nga sila sa amin noon. Kaya napatayo nga si David at saka tinawag yung kanyang amati na. Hinarap naman ng mga magulang niya yung 3 lalaking dumating. Nakitaan ko ng pagkabahala at takot yung mukha ng kanyang mga magulang. Maging si David noon ay napansin ko rin na parang balisa rin. Okay ka lang ba, David? Tanong ko ba nga po dito. Tumango lang siya at sinabing wag namin siyang alalahanin. Napatingin nga ako sa mga magulang niya na noon ay patuloy pa rin nakikipag-usap sa 3 lalaki. Nagkunwari naman akong kukuha ng pagkain para makalapit sa mga ito. Hindi nga nila napansin na nakalapit ako at narinig ko yung mga usapan ng mga ito. Huwag ninyong pakialaman yung mga batang yan. Kaklase sila ng anak ko. Ang ilan sa kanila ay taga-kabilang baryo lang din. Hindi naman marahil lingid sa kaalaman ng mga magulang nila yung tungkol sa inyong mga aswang na nakatira dito sa aming baryo. Wika pa nga ng tatay ni David noon. Kinilabutan ako dahil sa aking narinig. Kaya't nanginig nga yung aking mga kamay dahilan para mabitawan ko ng bahagya yung hawak kong plato. Nakagawa ko ng ingay noon, kaya't napatingin nga yung lahat sa akin. Napatingin rin ako sa mga magulang ni David at maging sa 3 lalaking kausap ng mga ito na matalim naman akong tinititigan. Bahagya akong napayuko at hindi ko alam kung paano pakakalmahin yung sarili ko. Lalo na nga yung puso ko na noon ay mabilis nang tumitibok. Dali-dali rin akong bumalik sa aming mesa at saka nga ako naupo roon. Habang kumakain ay ramdam ko pa rin yung panginginig. Nakatingin lang sa akin si David noon. Naani mo'y alam na may narinig ako sa usapan ng kanyang mga magulang at ng 3 lalaki. Ganoon na lamang yung pasasalamat ko nang makaalis na nga yung 3 lalaking yon. Kinausap ko naman yung aking pinsan noon na umalis na nga kami ron pero hindi nga ito nakinig. Sinabi pa niyang hapon na kami uuwi dahil nagkakasiyahan pa umano. Pinipilit ko siyang umuwi noon pero ayaw talaga nito. Kahit sinabi ko na nga sa kanya yung narinig kong usapan ng mga magulang ni David at ng 3 lalaki. Pero hindi pa rin po nito ako pinakinggan. Pero naging mabilis rin po noon yung oras hanggang sa humantong na nga rin yung hapon. Dahil nag-inuman sila, ang ilan sa mga kaklase nila ay tinamaan na rin ng alak at halos nahihirapan na rin makatayo. Maging yung pinsan ko noon ay may tama na rin po ng alak.
Nakaramdam ako ng takot at kaba dahil baka hindi na nga kami makauwi at pagalitan ako ni nanay at tatay. Ganon nga yung sitwasyon nang lumapit yung mga magulang ni David sa amin. Kaya pa ba ninyong umuwi? Tanong nga ng nanay ni David. Tumango lang ako noon dahil hindi naman ako lasing gayong hindi naman ako uminom. Kailangan na ninyong makaalis dito bago pa kayo abutan ng dilim. Ang ibang mga klase ninyo na hindi na kayang makauwi ay dito na lang sa bahay namin manatili. Delikado na rin kasi kapag umuwi pa sila at baka may mangyari pang masama. Wika nga ng ama ni David. Inasikaso na nga nila noon yung mga lasing na kaklase ng pinsan ko. Inakay ko naman yung pinsan ko at nagpaalam na kaming uuwi. Kahit nahirapan ako sa aking pinsan ay naisip kong hindi ko siya pwedeng iwan doon at baka mapahamak ito. Mabuti na nga lang at tinulungan nga ako ng ama ni David. At inihatid niya kami sa sakayan ng tricycle patungo sa aming baryo. Pero walang nakaparada doon, kaya kailangan pa naming maghintay. Natagalan nga yung paghihintay namin ng masasakyan, kaya't nakaramdam ako ng pagkabahala. Maging yung ama ni David noon ay hindi na rin mapakali. Ano po bang problema? Tanong ko nga po noon, at napatingin lang ito at napansin kong parang natatakot ito, lalo at medyo madilim na rin yung paligid. Hindi tayo dapat inabot ng gabi rito. Delikado na at baka aswangin tayo. Kailangang makasakay na kayo. Kung hindi man, ay bumalik na lamang tayo sa bahay at doon na kayo magpalipas ng gabi. Wika pa nga po nito. Natakot ako dahil sa direktang pagkakasabi nitong baka aswangin daw kami roon. Nang tanungin ko nga siya kung aswang ba yung tatlong lalaking nakausap nila, ay tumango nga po ito. Mas nakaramdam ako ng takot nang sabihin nitong puntirya daw kami ng mga aswang na yon. Gayong dayo daw kami sa baryo. Pinakiusapan daw nila ito, pero hindi daw sila sigurado kung makikinig nga ito sa kanila. Ganon nga yung nangyayari nang makarinig kami ng mga ingay sa aming paligid. Naging alerto na nga noon yung ama ni David, lalo na at parang palakas ng palakas ito. Manatili lang kayo sa likuran ko. Wika pa nga po nito. Kinuha naman ito sa kaluban yung kanyang itak at inihanda yung kanyang sarili. Maging ako rin po noon na hinawakan yung balisong habang nakikiramdam din sa paligid. Walang ano-ano. May kung anong nilalang na tumambad sa aming harapan. Nanayo yung mga balahibo ko sa katawan nang makita yung isang mabalahibong nilalang na merong nagbabagang mga mata. Nakatingin lang po ito sa akin at napapadila pa na parang natatakam. Sinabi ko na sa inyo, huwag ninyong pakialaman yung mga bisita ng anak ko. Kapag pinagpatuloy nyo yung plano ninyo, hindi na ako magdadalawang isip na kalabanin kayo. Hindi ako takot sa inyong mga hayop kayo. Wika pa nga ng ama ni David. Umangil naman po noon yung aswang dahil sa kanyang narinig. Nakahanda lang po noon yung ama ni David kung sakaling sumugod ito. Marahil nakita na rin ng pinsan ko yung nilalang, kaya't bigla po siyang napasigaw ng malakas noon. Naramdaman ko ring nanghina yung kanyang katawan dahil sa labis na takot. Aswang ba yan? Ano ba yan? Tanong pa nga po nito at parang naimasmasan siya sa tama ng alak sa kanyang katawan. Tumango lang ako noon, kaya't pinagpawisan ng malapot yung pinsan ko. Nanatili lang kami sa likuran ng ama ni David habang yung aswang naman ay nakatayo pa rin sa aming unahan. Umalis ka na rito. Hindi ako makakapayag na maging yung mga kaibigan ng anak ko ay biktimahin pa ninyong mga aswang kayo. Sabi pa nga po nito. Muling umangil yung aswang noon pero hindi naman ito magawang sumugod. Ganon nga yung estado namin noon nang sa hindi kalayuan ay may natanaw nga kaming papalapit. Batid naming tricycle na po yon kaya't ganoon na lang din yung aming tuwa. Nang marating nga nito yung aming harapan, bumaba roon yung aking mga magulang. At nang makita nga nila kami ng pinsan ko ay mabilis silang lumapit sa amin. Nay, tay, kayo pala. Wika ko pa nga po noon. Pero ang sabi ng ama ni David ay umalis na raw kami gayong delikado na raw yung paligid. Kaya't hindi na nga po kami gaanong nakapag-usap noon at nagpasalamat na lang kami dito. Sabay mabilis na nga pong umalis doon. Nakauwi naman kami ng ligtas. Pinagalitan ako ni nanay at tatay at ganoon din yung pinsan ko. Nangako ako noon na hindi ko na uulitin pa yung kung anumang mga nangyari.
Nagpasalamat rin ako sa kanila sa kanilang pagsundo dahil kung hindi sila dumating, baka iba na nga po yung nangyari sa amin ng pinsan ko. Nagkwento nga ako sa kanila ng mga nangyari noon at mabuti na nga lang daw at sinamahan kami ng ama ni David dahil kung hindi, baka tuluyan kaming napahamak sa lugar na yon. Nabalitaan rin po namin kinaumagahan na nakauwi rin daw ng ligtas yung mga natirang kaklase doon ni pinsan. Kaya't wala na rin kaming dapat ikabahala pa. Magmula nga nang nangyari yon, hindi na kami nagpupunta ni pinsan sa kung saan saang mga baryo. Lalo na kapag medyo liblib at hindi pa nga namin napuntahan dahil mahirap na ring mangyari pa ulit sa amin yung mga ganoon. Pasalamat na lang talaga kami at hindi kami napahamak. Dito ko na rin po tatapusin yung kwento at maraming salamat.